mga kahima. Panibagong araw, panibagong vlog. Okay. Shout out kay Sir Tom Banik. Okay. Nabasa ko yung comment mo sa aking channel. So gagawa ko ng tutorial at para sa mga bagong viewers. Kung paano ako maglinis ng mga chrome para tanggalin yung mga watermark or acid rain. Okay. Meron na po ako sa aking channel sa Ford Ranger at sa mga mugs. Meron na po ako nito mga tutorial video. Baka natabunan na. Pero nag-comment si Sir Toms Banik, shoutout sa iyo. Nagawa ko ng video para sa iyo at sa mga bagong subscriber na merong mga motorcycle na merong mga chrome. Ayan. Then sa mga kotse yan, Montero, merong chrome. Basta sa lahat ng mga kotse or motorcycle merong chrome, kailangan nyo to para kuminis yung inyong mga chrome. Ayan. Yan sa mga handle. Okay. At pakita ko yung gamit ko na chemical, syempre. Meron tayong bulak. Kung wala kayong microfiber, pwede po yung bulak. Yan. Gamit tayo ng Migwars 80. Kahit anong rubber compound pwede po yan, basta step 2. Or yung kayang tanggalin yung mga hairline, hologram, then katulad nyan. Meron po niya sa mga Meserna, ang yung Meserna, Dupont, Microtex 3M, yan. Metal polish na nabibili. Pwede rin po sa chrome yun. Natesting ko na rin po. Meserna, 3M, Migwars, Microtex. Basta po yung step 2. Yung kaya niya pong i-cutting yun. For example, ito. Yan. And yan line. Swirl. Yan. For example po yan mga yan. So, kung wala po kayong katulad nito, yan, mini bapping or Dremel, pwede po kayo mag-manual. Gamit natin ay bulak. Kung wala po kayong bulak, pwedeng microfiber. Pero mas maganda sana yung bulak. Or yung cotton talaga. Ito kasi matalas pa to. Nakagasgas pa ng chrome yan. Yan. For example, ito mga kay-mas testing natin. At gagamit tayo ng speed na yan, number 2 lang, kahit number 2 okay na yun. Then paganahin natin, then yung pump kailangan naka center. Okay, gagamit tayo ng speed na number 4. Ayan, kukuha tayo ng basahan, siyempre. So, basahan, ito. Nasa natin. So, ayan mga kahimas. Okay na. So, sa mga area nito, kapag yung mga vertical na area, pwede kayong gumamit ng mga yan, mga bapping. Pero kung wala kayo nito, yan, magano na lang kayo kahit bulak manual, tapos yung chemical. Okay. So, papakita ko yung manual. So, ayan mga kahimas, testing na natin yung chemical na rubbing compound. Bali, hindi ito yung unang tutorial ko ng pag-apply ko na rubbing compound sa mga chrome. Pwede po yung step 2 or 2.0 ng mga rubbing compound or yung mga nakakalis sa mga hologram at swirl, pwede po yun sa mga chrome. Yan. So, gumamit po tayo ng bulak. Apply lang po natin per panel. Yan, punas lang po natin kung sakaling wala po tayong or wala po kayong mini bapping. Pwede po yan para sa mga motor. Yan. Mayroong mga play rings na chrome. Pwede po yan upang manumbalik ang kintab ng inyong sasakyan or mga ganyan, grills or flaring sa mga motor, mag wheels. Yun nga lang ay
kinakailangan nyo magtiyaga dahil talagang mahirap din magkuskus. So kung meron kayong mini bapping, ay mas mainam, mabilis lang ang trabaho. So ayan mga kahimas, sample na natin yung kabilang parts. Ayan. So ayan mga kahimas ay okay na. Tanggalan na natin pero sa kabila ay hindi pa. Ayan. Gamit natin ay man lang manual polish, kumbaga sariling sikap lang para sa mga walang mga mini Dremel or bapping. So ayan, sa kabilang side naman tayo. Sa kabilang side okay na tayo. Sa ganun pa rin yung procedure, gamit natin ay Rubbing Compound Step 2 2.0 at bulak. Sensya na kayo mga kaimas at hindi ko ma-describe gawa ng syempre may nag-sound sa kabila. Ayan. Then kailangan yung mga sulok din at double check nyo rin bago nyo iwan yung area para kahit maselan yung customer ay ayos yung trabaho. So yan, patuloy lamang po tayo. So pwede rin po yan, for example meron kayong mga sing-sing, pwede rin po yan, malaking bagay din po yan para makapagpakintab sa mga sing-sing nyo or sa mga side mirror, yung mga step 2 Rubbing Compound or 2.0, kahit anong brand po pwede po yun. Huwag po kayo gamit ng mga chemical pang windows na i-apply nyo sa side mirror. Lalabo po side mirror nyo. Gagamitin nyo lamang po ay step 2 or 2.0 Rubbing Compound. Kahit anong brand po, epektibo po yon. At microfiber kung wala kayong Dremel or mini bapping. So, ayan mga kahimas. Tuloy lamang po. Sa chrome. At kailangan ay sipating maigi bago iwan yung area. Baka merong mga maiwan ng mga watermark or dirt spot. Okay. Huwag po kayo gagamit ng liha dahil nahagasgas po ang liha sa mga chrome. Rubbing lamang po. Yan. Then next side naman tayo. Left and right syempre, pati yung mga sulok-sulok din. Fast forward ko lang kasi mga kahimas ay medyo mahaba na yung video. Pero kuha nyo na yung mga kahimas, katulad ng sabi ko, gamitin nyo lang ay basahan lang. Kung wala kayong basahan, bulak, pwede po yun. So wag po kayo gamit ng tissue, nalalagas pag tissue. Bulak lamang po. Kung wala kayong Dremel or mini bapping. At bago nyo po i-apply yung chemical, kailangan syempre malinis din po yung area or yung chrome. Iwasan nyo po na may buhangin na applyan nyo ng rubbing compound dahil pwede po siya mag-cause ng gasgas sa mga chrome. Yan pa yung kaibigan lamang po mga kahimas. At baka makatulong ako sa inyong mga motorcycle or kotse, mga grills or stainless para pumogi-pogi naman at kuminang. Yan, patuloy lamang tayo sa ating dirt spot and watermark chrome removal. Yan. At mga kahimas, yung procedure ng pag-engine wash ng mga Montero, meron po ako dyan sa aking channel, pabisit nyo na lang, baka naka-Montero kayo sa sakyan, or sa mga car wash boy or car wash owner ng mga baguhan, baka nagkaroon kayo ng mga customer na Montero for engine wash. Meron po akong tutorial sa aking channel, pabisit nyo na lang po kung paano ako mag-engine wash ng mga Montero or ng mga sasakyan. Meron po ako dyan Fortuner, Honda Jazz, L300, Tucson. Pabisit nyo na lamang po. Then pagbabapping ng mga headlight, meron din po ako mga kahimas.
paglilinis ng mga windows watermark o bakas ng tubig sa mga salamin ng mga natuyo. Yan. So sa pagbabaping ng headlight mga kaimas ay ugaliin nyo na mag-tape sa mga RFID or yung mga code na ginagamit sa toll gate. If in case na magbapping kayo ng mga headlight. Yan. So konti na lang mga kahimas. At after nyan, side mirror naman. Then mga handle. Then yung mga likod, emblem. Kasama rin po yun sa procedure ko. Kailangan na lahat ng chrome. So, ito na mga boss. Ginawa natin na chrome. Ayan na siya. So, may tama nga lang. Biyak. Tatanggal na natin yung mga watermark or mga tinatawag na acid rain gamit ang rubbing compound liquid. Papakita ko ibang parts. Ito mga kaimas. Okay na. Then, eto okay na din. At syempre, eto okay na rin. Handle, okay na rin. Then, stainless. Stainless po yan, hindi po yung chrome. Stainless. Stainless. So yung handle, side mirror, chrome po yan. Then eto, stainless, ano din po to, chrome. Siyempre pati rin yung ilalim, kasama rin yan, mga ilalim. Then yung emblem, okay na rin. Stainless, chrome, stainless, so chrome, stainless, so okay na. At dahil umabot na kayo sa aking tutorial kung paano ako magtanggal ng watermark or acid rain sa mga chrome, thank you na marami. At nagawa ko na Sir Tom Banik. Yan, shoutout sa iyo. Na tutorial ng aking chrome manual cleaning ng mga bakas ng tubig sa chrome at stainless. At salamat at mabuti naman kayo hanggang sa kadulog-duluhan ng aking chrome cleaning tutorial. Kung bago ka sa channel ko, baka naman paki-like,
subscribe, and hit the notification bell button para updated kayo sa mga new uploads, basic car wash tip tutorial, and auto detailing techniques. So, bye-bye po. Thank you at shoutout sa lahat. Bye-bye.